Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Tugon ni Wu Chen, hindi ako interesado kay Fang Jinyu. Iniimbestigahan ko lang ang isang bagay. Natakot lang akong magkamali tayo, kaya inabisuhan na kita. Sabi ni Wu Chen, ang kinababahala mo ay hindi kailanman mangyayari, Sister Rong. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Mag-usap na lang tayo mamaya. Pabulong na wika ni Zhaozi sa doktor, kumusta ang operasyon? Sumagot ang doktor, maayos ang lahat. Kailangan na lang ng pasyente na mag-focus sa paggaling. Sinabi ni Wu Chen kay Zhaozi, Miss Zhu, pakialagaan mo ang kaibigan ko sa mga susunod na araw. Sagot ni Zhaozi, Mr. Wu, palagi niyong inaayos ang lahat ng mag-isa. Ani Wu Chen, sa pagkakaibigan natin na kasing tibay ng iyong pangalan, lubos nating mapagkakatiwalaan ang isa't isa. Habang hinahawakan ni Wu Chen ang malambot at marupok na mga kamay ni Zhaozi, umalis siya at kumaway. Bulong ni Zhaozi sa sarili, walang ganap na pagtitiwala, hiling ko lamang iyon. Kinabukasan, sa kabiserang lungsod pinapanood ni Wu Chen mula sa Peking Chino niyang tablet habang iniinom ang malamig na kape. Ani ng pangalawang binata ng pamilyang Liu, 3 araw na. Paulit-ulit tanong ng ikatlong binata. Kung wala siyang sagot, iiwanan niya ang proyekto sa gitnang silangan at babalik para maghasik ng gulo. Sagot ng pangalawang ginang ng pamilyang Liu, ano ba't hindi yon mabuti? Kung hindi niya gagawin, ikaw na lang ang pwedeng gumawa. Sambit ng pangalawang binata, kadalasan maliit lang ang tampuhan natin, pero handang-handa ang ikatlong binata para sa asawa niya. Kung magmamagaling siya, masisira ang reputasyon ng pamilyang Liu. Sino ba naman ang gustong makipag-ugnayan sa pamilyang nagkakawayway? Itinapon niya ang tasa sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng pangalawang ginang, pero hindi ko talaga alam kung saan siya pumunta. Hindi ako ang may gawa nito ngayon. Sagot ni Wu Chen, inakala kong hindi ganoon kalakas ang magiging reaksyon ng mahinang ikatlong binata, pero nagkamali ako. Pumasok na ang pamilyang Wu sa huling yugto ng proyekto sa gitnang silangan. Hindi niya pwedeng sirain ito. Habang inilalapag ang tasa, tinawagan ni Wu Chen si Huang at sinabi, Ate, pinadalhan na kita ng litrato ng ikatlong ginang ng pamilyang Liu. Pwede mo ba siyang gawa ng video na parang siya ay nagsusupervise ng shooting ng isang drama sa Hong Kong? Kailangan ko ito. Sabi ni Huang na naman. Sabi mo ilalabas mo ako para maglibang. Pero 3 araw na akong tuloy-tuloy sa post-production. Sagot ni Wu Chen, tapusin mo muna ang hinihiling ko at saka ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa kasiyahan. Huang, sige na nga pero huwag mo akong lolokohin. Naisip ni Wu Chen sa sarili, kung makagawa ako ng video at maipadala ito sa informant ng ikatlong binata sa gitnang silangan, baka kumalma siya. Sinabi niya ng malakas, nakatapos na rin ako ng pagsusuri sa data ni Fang Jinyu. Habang muling tumitingin sa tablet, may napansin siya at sinabi, grabe, napaka-regular. Bukas ang klinika tuwing 9:30 ng umaga at sarado tuwing 6:30 ng gabi. Wala ni isang elektronikong talaan ng impormasyon ng customer, lahat ay sulat kamay. Naisip niya, kung may kakaiba, may itinatago. Interesante ka talaga, Fang Jinyu, ilang sandali pa, palihim na pumasok si Wu Chen at inisip, hindi ko man alam ang tinatago mo, malalaman ko rin ito. Puro ito tala ng konsumo ng gamit at gamot. Wala rito ang listahan ng mga customer o ang detalyadong medical na record, may nakatagong pinto rito. Pagkakalikot sa isang florera, lumitaw ang isang vault. Habang inaabot ni Wu Chen ang mga dokumento, biglang lumundag ang isang ahas mula sa vault at kumagat sa kanyang leg. Sinabi niya sa sarili, naku, may ahas sa loob. At makamandag pa. Hindi ko inasahang matatalo ako sa ganitong lugar. Biglang dumating si Fang Jinyu, gulat na gulat habang nakatitig kay Wu Chen. Kinuha niya ang dokumento mula sa kamay nito at sinabi, sino ka? Anong ginagawa mo sa mga record ng customer ko? Naisip ni Wu Chen, 15 minuto na lang bago tuluyang umepekto ang lason. Dahil nandito siya, kailangan kong makakuha ng impormasyong maaari sa maikling oras. Sinabi ni Wu Chen ng malakas, ang ikatlong ginang ng pamilyang Liu ay nagkaroon ng tumor sa utak dahil sa sobrang exposure sa radiation. Ikaw ang may gawa noon, hindi ba? Nabasa ko ang mga ulat mo. Sagot ni Fang Jinyu, at kung ako nga. Kung hindi siya namatay sa akin, mamamatay rin siya sa iba. Kung mamamatay rin lang siya, mas mabuti nang magsilbi siyang tuntungan ko paakyat.
Umiti si Wu Chen at tanong, gaano ba kataas ang kailangan mong abutin para lang tapatan si Wu Yurong? Gulat si Fang Jinyu. Sino-sino ka ba talaga? Habang naaalala si Wu Yurong, ipinagpatuloy ni Wu Chen, matagal ka nang nagpapalakas sa pangalawang ginang ng pamilyang Liu para makapasok sa mundo ng mayayaman. Ngayon, may kaunti ka ng tagumpay, pero malayo pa rin ang agwat ninyong dalawa ni Wu Yurong. At dahil hindi mo kayang habulin yon, gusto mo na lang siyang alisin, hindi ba? Fang Jinyu, ibig sabihin, hindi mo pa nakikita ang iba pang dokumento. Subukan mo pang kuhanan ako ng impormasyon. Wu Chen, alam ko ang buong nakaraan mo, Fang Jinyu. Wala ka nang maitatago. Pareho kayong maganda ni Wu Yurong noon, laging sentro ng atensyon sa elementarya at high school. Pero ang isa tinawag na baka dahil sa malaki niyang dibdib, ang isa naman runway dahil sa maliit. Sa kolehiyo, si Wu Yurong ang naging pinakamagandang babae sa buong Donghai, at ikaw ay naging anino niya, nakalimutan ng mga lalaking mababaw. Nagsimula ka ng palihim na makipagkumpetensya. Nang hindi naging masaya ang kasal ni Wu Yurong, naghanap ka ng lalaking tingin ng iba ay perpekto. Kalaunan, pinatay ni Wu Yurong ang asawa niya, nagkaanak gamit ang test tube, at naging Black Widow sa mundo ng negosyo, pero napanatili ang kanyang puri. Ikaw naman, nawala ang virginity mo, at tuwing naiisip mo si Wu Yurong, parang may kurot sa dibdib mo. Nabuntis ka, pero nauwi sa matinding away ang relasyon niyong mag-asawa. Sa gabi ng bagyo, nagtalo kayo, nahulog ka sa hagdan, nalaglag ang bata. At ang mas masaklap, dahil sa pagkakahulog mo, hindi ka na pwedeng magkaanak. Lalong lumalim ang galit mo kay Wu Yurong. Sa kabaliwan mo, nilagyan mo ng kemikal ang body wash na bigay mo sa kanya, umaasang masisira ang kutis niya at maagaw mo ang titulong pinakamaganda sa Donghai. Pero nabigo ang plano mo. At simula noon, naging mortal kayong magkaaway. Sagot ni Fang Jinyu, tama ang lahat ng sinabi mo. Pero sigurado ka bang alam mo kung ano ang balak ko? Sa loob ng ilang minuto, magiging bangkay ka na. At kung may matuklasan ka man, hahanapin ko kung sino ka at buburahin ang lahat ng bakas. Nasa kalagitnaan na ako ng lahat ng ito. Hindi ko hahayaang may pumalpak. Naisip ni Wu Chen, tama ang hinala ko, may binabalak siya. Kahit hindi ko patukoy ng buo, malapit ko na itong malaman. Sistema, I reset. 8:40 minuto ng umaga. Pumasok muli si Wu Chen sa silid, dala ang kutsilyo at agad tinaga ang ahas bago siya makagat. Ngayon, ligtas niyang nabuksan ang vault at nakuha ang mga dokumento. Sambit niya, tingnan natin anong mga sikreto ang nakatago rito. Binasa niya, gumamit si Fang Jinyu ng high-frequency electron gun sa oral examination ng ikatlong ginang. Unti-unti niyang tinaasan ang frequency habang paulit-ulit ang pagsusuri. Patuloy na sinabi ni Wu Chen, tingnan ko nga kung may iba pang may parehong kondisyon tulad ng ikatlong binibining amo. Yelan, mayroon nga. Sa halos parehong panahon, nagsagawa siya ng katulad na operasyon sa 5 pang tao. Posible kayang pare-pareho ang sakit ng 5 ito. Kailangan kong i-hack ang sistema ng ospital para kumpirmahin. Matapos ang ilang pindot, Diyos ko. Lahat ng 5, katulad ng ikatlong binibini, ay may tumor sa utak na dulot ng sobrang radiation. Sa datos na ito, makakapatay si Fang Jinyu nang hindi iniiwan ang kahit anong bakas. Pero sino ang tunay niyang target? Sinecheck niya ang mga record sa archive. Wang Xiaomi. Paglilinis at pag-aalaga ng ngipin. Sandali, ito ang matalik na kaibigan ni Song Xuan, si Wang Xiaomi. Pwede kayang. Naghanap pa siya. Magkapit-bahay dati ang pamilya Wang at Fang, at sobrang lapit nila sa isa't isa. Kinikilala pa ni Wang Xiaomi si Fang Jinyu bilang kanyang ninang, pero nawalan sila ng ugnayan pagkatapos ng diborsyo. Nagkita silang muli nang mag-aral si Wang Xiaomi sa universidad sa kabisera. Minsan ay nagreklamo si Wang Xiaomi sa kanyang ninang na palaging nasa recording studio si Song Xuan at lumalayo na raw ang kanilang samahan. Si Fang Jinyu, na unang walang pakialam, ay nakakita ng litrato ng dalawa at pagkatapos ay gumastos para ipagawa ng recording studio sa bahay ni Wang Xiaomi. Nag-message si Wang Xiaomi sa kanyang ninang, may recording studio na, makakapag-practice na siksuan-suan sa bahay ko, at parang dati, hindi na kami mapaghiwalay. Utang ko ito sa pagmamahal ng aking ninang, nagpadala pa siya ng larawan. Sabi ni Wu Chen, ibig sabihin nakilala ni Fang Jinyu si Song Xuan bilang anak ni Wu Yurong. At sa tamang paghahanda, gamit ang recording studio ni Wang Xiaomi,
Maari niyang ma-induce ang tumor sa utak ni Song Xuan sa pamamagitan ng matagalang exposure sa radiation. I-cross-check ko ang mga timeline para makasigurado. Muling tumingin. Tama nga, ipinagawa ni Fang Jinyu ang studio para kay Wang Xiaomi pagkatapos na ng operasyon sa ikatlong binibini at 5 iba pa. Para makapaghiganti kay Sister Rong at patayin si Song Xuan, hindi niya pinatawad kahit sarili niyang inaanak. Ngayon, hintayin ko na lang ang pagbabalik ng makamandag na babae. 2 minuto ang lumipas bumukas ang pinto, dumating si Fang Jinyu. Bigla siyang tinadyakan ni Wu Chen sa batok. Bumagsak siya. Gumapang siya at humabol ng hininga, imposible. Hindi ka tinuklaw ng ahas. Sagot ni Wu Chen, nagmamadali ako. Walang oras para makipagkwentuhan. Kalahating araw ang lumipas, sa recording studio basang-basa ng pawis si Song Xuan. Ha? Senior? Anong nangyayari dito? Sabi ni Wu Chen, Song Xuan, sa ibang araw ka na mag-practice. Kailangan nang gibain ang recording studio ng kaibigan mo. Pumasok ang grupo at nagsimulang gibain ang studio. Sabi ni Wang Xiaomi, Senior, sobra ka naman. Bakit mo ginigiba ang bahay ko? Kung wala kang malinaw na paliwanag, hindi pa tayo tapos. Sagot ni Wu Chen, tingnan mo ng sarili mo. May nakatagong high-frequency electron gun sa loob ng mga speaker. Ang labis na electromagnetic radiation sa studio na ito ay unti-unting pumapatay sa inyo. Mamaya na natin pag-usapan ang detalye. Kayong dalawa, pumunta agad sa ospital para sa full body checkup. Huwag magpatumpik-tumpik. Bilisan inyo, ilang sandali pa, dumating ang ambulansya. Sabi ni Wu Chen sa doktor, ipaalam agad sa akin kapag lumabas na ang resulta. Dumating si Wu Yurong. Tinanong niya, asawa ko, anong nangyayari dito? Matapos ipaliwanag ang ginawa ni Fang Jinyu sa ikatlong binibini at ang plano niyang patayin si Song Xuan gamit si Wang Xiaomi bilang kasangkapan, sabi ni Wu Yurong, mas masahol pa siya sa hayop. Sabi ni Wu Chen, dinala ko na siya sa Donghai. Nasa iyo na, Sister Rong, kung paano mo siya haharapin. Ilang oras ang lumipas sinampal ni Wu Yurong si Fang Jinyu at sumigaw, sa tagal ng panahon, akala ko nakalimutan mo na ang nakaraan. Hindi ko inakalang Ngumisi si Fang Jinyu, nakalimutan. Ha? Hindi mo pa rin ba ako patigil-tigil na iniimbestigahan sa likod ko? Sabi ni Wu Yurong, inimbestigahan kita dahil may Bago pa niya masabi ang salitang ti karamdaman, maingat na hinawakan ni Wu Chen ang malambot na balikat ni Wu Yurong at sinabi, Yurong, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng salita sa kanya. Sa isip niya, lahat ng ito ay nagsimula sa karamdaman ng ikatlong binibini. Aksidente ko lang itong nadiskubre. Sabi ni Fang Jinyu ng malamig, ang nagwagi ang siyang hari, ang natalo ang siyang kriminal. Ngayong nahulog na ako sa inyong mga kamay, wala na akong masasabi pa. Pero nakakalungkot lang na hindi ko na masasaksihan ang libing ng anak mo. Sabi ni Wu Yurong, hindi ko kailanman naintindihan kung bakit mo biglang ipinalaglag ang anak mo, nagdiborsyo, at ngayon sinasaktan si Xuan Xuan. Ano ba talaga ang nagawa ko para kamuhian mo ng ganito? Sagot ni Fang Jinyu, hindi mo na kailangang maintindihan. At hindi ko kailangang ipaliwanag. Ganito na lang talaga ang buhay sa pagkakataong ito. Sabi ni Wu Yurong, tama ka. Hindi na mahalaga ang sanhi at bunga. Pero kung hahawakan mo si Xuan Xuan kahit isang beses, dapat handa kang harapin ang buong bigat ng kahihinatnan. Habang papalayo sina Wu Chen at Wu Yurong. Ilang sandali pa, sa sports car ni Wu Chen inabot ni Wu Chen kay Wu Yurong ang isang malaking pulang pindutan at wika, o Ate Yurong. Hindi na nagtanong, pinindot ni Wu Yurong ang buton. Biglang humarang ang kwelyo sa ilalim ng upuan at bumukas ang hawla, lumabas ang ilang ahas, gumapang palapit kay Fang Jinyu. Sabi ni Wu Yurong, husband, grabe ang sakit ng ulo ko. Gusto kong pumatay. Maraming gustong kitilin ang buhay. Kailangan mo akong pigilan o mawawala na talaga ang pag-iisip ko. Sinabi ni Wu Chen, ayos lang, Ate Yurong. Pwede mo akong patayin ng todo gusto mo. Pag-usapan natin ang iba mamaya. Ilang sandali ang lumipas tinanong ni Wu Chen, mas maganda ba ang pakiramdam mo? Tumayo si Wu Yurong at sinabing, kalahating-kalahati. Hayaan mong magpahinga muna ang mister ko. Mauuna muna akong maligo. Biglang tumunog ang telepono ni Wu Chen. Sumagot ang doktor, Mr. Wu, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Mas maayos naman ang kalagayan ni Song Xuan. Ang problema, si Wang Xiaomi. Sagot ni Wu Chen, sige po, naintindihan ko.
Sundin na lang natin ang payo ng doktor para sa paggamot. Naisip ni Wu Chen sa sarili, dati, abala ako sa pakikipagmanyobra sa iba't ibang pamilya, nakalimutan ko ang kadiliman sa puso ng tao. Hindi na dapat maulit ang ginawa ni Fang Jinyu. Kinuha ni Wu Chen ang tablet. Lumabas sa screen si Ahwang sa video call. Sabi niya, "Hey, Wu Chen, hindi na kinaya ni Guruibo at ni Bao Zhenhui ang sitwasyon dito. Bumalik na raw si ikalawang Miss Xiang at wala nang makakontrol sa kanya. Maraming artista ang nababaliw dahil sa kanya, hindi na matuloy ang pag-shoot ng drama." Samantala, nag-hack na raw si Ahwang sa computer ni Wu Chen. Tiningnan ni Wu Chen at sabi, "Gilel. Si Maurusong." Sumagot si Maurusong, "Mr. Wu, kakalipat lang po ng real estate clearance. Nagsimula ng konstruksyon ng film base ilang araw na ang nakalilipas, ngunit sunod-sunod ang kakaibang pangyayari nitong nakaraang 2 araw, halos huminto na ang trabaho. Pwede po ba kayong dumating at tingnan?" At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.